Hello everyone! You're watching Kulay TV. 5 taon nang namumuhay sa kadiliman si Adrian de la Vega. Isang binatang dating puno ng pangarap, ngunit ngayon nakakulong sa kanyang kawalan ng paningin. Sa gabing yon, hindi lamang paningin ang nawala sa kanya. Nawala rin ang kanyang inang si Elena, na siyang naging ilaw ng kanilang pamilya. Samantalang ang kanyang amang si Don Rafael de la Vega ay nagtamo lamang ng bahagyang mga galos. Ngunit ang emosyonal na sugat sa kanilang mag-ama ay mas malalim kaysa sa alinmang pisikal na pinsala. Ang kanyang ama ay isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Ngunit kahit ang kayamanin nila ay hindi maibabalik ang kung ano man ang nawala. Isang umaga, sa loob ng marayang tahanan nila, muling nauwi sa pagtatalo ang usapan ng mag-ama na sa bagay na ilang beses na nilang pinag-uusapan. Walang iba kundi ang operasyon na magpapabalik ng paningin ni Adrian. Adrian, anak. Wika ni Don Rafael habang nakatayo sa harap ng anak na nakaupo sa isang mamahaling wheelchair. Kailangan mo nang tanggapin ang operasyon. Ang teknolohiya ngayon ay kaya nang ibalik ang paningin mo. Bakit ba ayaw mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mo? Para saan pa? Para makita ko ulit ang mundong kumuha kay Mom? Halos hindi mapigilan ng Don ang pagtaas ng kanyang boses. Adrian, you're being unreasonable. Hindi lang sarili mong iniisip ko dito. Hindi mo ba naiintindihan? I don't want to lose you too. Napangisi si Adrian, isang ngising puno ng pait. Hindi ako mawawala, Dad. I'm still here, aren't I? Nakikita mo nga ako, pero ako, wala na akong nakikita. Adrian, kung hindi mo ito gagawin para sa sarili mo, gawin mo man lang sana para sa mommy mo. What do you think she would say if she saw you like this, huh? Nanatiling tahimik si Adrian. Ngunit ramdam ni Don Rafael ang galit at sakit sa kanyang anak. Kahit man lamang para sa kanya. Please, anak. Think about it. Hindi ako titigil hanggat hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng sarili mo. Huminga ng malalim si Adrian bago sumagot. Pagod na ako, Dad. Wala na akong dahilan para gawin yan. Please, wag mo na akong pilitin. Adrian, Dad, I'm tired. Can we not talk about this anymore? Please. Tumahimik si Don Rafael. Bakas ang bigat sa kanyang muka. Tumango siya ng bahagya kahit hindi ito nakikita ng anak. Sige, Adrian. Pero sana naman pag-isipan mo. Kung hindi mo to gagawin para sa sarili mo, gawin mo to para sa akin. Pagkaalis si Don Rafael, nanatiling tahimik si Adrian sa kanyang kwarto. Sa dilim ng kanyang mundo, ang kanyang pandinig at pakanamdam ang nagsilbi niyang gabay. Ramdam niyang malamig na simoy ng aircon, naririnig ang mahinang tunog ng orasan. At sa bawat segundo ng katahimikan, tila naririnig niya ang maaalaala ng nakaraan na pilit niyang nililibing. Ang gabing yun, 5 taon nang nakakalipas, ay muling bumalik sa kanyang isipan. Isang alaalang hindi niya kailanman maitataboy. Adrian, bilisan mo! We're going to be late for dinner! Masayang sigaw ng kanyang ina si Elena habang sinisilip siya mula sa pinto ng kanilang malaking bahay. Yes, Mom. Sagot niya habang pababa ng hagdan. Suot ang kanyang itim na coat. Is Dad already in the car? Dagdag pa ng tanong sa ina. Oo, nasa kotse na ang dad mo. Tayo na lamang hinihintay as usual. Pabirong sagot ni Elena na sinamahan pa ng isang malambing na tawa. Pagtapak nila sa kotse, naramdaman ni Adrian ang mainit na yakap ng kanyang ina habang umuupo siya sa likod. You're so busy with work these days, anak. Don't forget to rest, okay? Yes, Mom. Ikaw din. Huwag kang masyadong mag-alala sa aming dalawa ni Dad. We're fine. Ngunit hindi nila alam na ang gabing yun ang huling beses na magkakasama sila bilang isang pamilya. Habang mabilis sa binabaybay ng kanilang kotseng madilim na highway,
Biglang nagliwanag ang paligid sa harapan niya. Isang paparating na truck na nawala ng kontrol ang bumungad sa kanila. Rafael! Watch out! Sigaw ni Elena, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas sa banggaan ang sumunod. Ramdam ni Adrian ang pag-ikot ng kotse. Ang tunog ng salaming nabasag at ang nakakabinging ingay ng mga preno at bakal na nagbabanggaan. Mom! Dad! Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay nalunod sa ingay. Ang huling naramdaman niya ay ang mahigpit na yakap ng kanyang ina bago tuluyang nilamon ng dilim ang lahat. Muling bumalik si Adrian sa kasalukuyan. Hawak ang gilid ng kanyang upuan. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at mabilis ang kanyang paghinga. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang huling sandaling kasama ang ina, ang yakap nito at ang sakripisyong nagligtas sa kanyang buhay. Patawad, Mom. Mahina niyang bulong habang naramdaman ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Kung sana ako na lang pong nawala sa halip na ikaw. Kinabukasan, habang nasa kanyang kwarto si Adrian, ay biglang bumukas ang pinto at bumungad ang kanyang amang si Rafael. I have to go, son. Kung may kailangan ka, sabihin mo lamang sa intercom dahil nasa baba lamang ang maids. Anyway, napag-isipan ko kagabi na kung ayaw mo talagang magpa-opera, at least may kasama ka sa iyong pagtanda. And that's why I've decided na hahanapan kita ng mapapangasawa. Nagulat si Adrian sa narinig. What? Adrian, I'm not getting any younger. Gusto kong maayos ka muna bago ako mawala sa mundo. Hindi ka pa mawawala, Dad. And please, I don't like your idea. Napabuntong hininga si Don Rafael at naupo sa tabi ng kama ni Adrian. Sa tono ng kanyang boses, bakas ang parehong pagmamahal at pagkabahala. Adrian, listen to me. I'm not forcing you to fall in love or even get married immediately. Pero kailangan mo ng kasama. Isang taong aalalay sa'yo. Isang makakasama mo habang buhay. Hindi ko kayang iwan kang mag-isa. I don't need anyone, Dad. You're still here. And besides, I can take care of myself. Anak, I know you're strong. Pero hindi ito tungkol sa pagiging independent mo. Gusto kong makita kang may makakapitan. Someone you can trust. Ayoko ng ideya na magiging mag-isa ka habang buhay. Napailing si Adrian at halatang naiirita. So what's your plan? Magdadala ka ng estranghero dito sa bahay? At ipipilit mo na lamang sa akin? Hindi naman sa ganun, Adrian. I already asked someone to help me. She's an expert sa gantong bagay. She will find someone compatible with you. An expert? A matchmaker? Dad, are you serious? Tumayo si Don Rafael at tumingin sa labas ng bintana. Tila iniipon ng lakas ng loob upang ipilit ang kanyang punto. Yes, I'm serious. Her name is Amara Villafuerte. She's the best in her field. She'll help us find the right person for you. Napahawak si Adrian sa kanyang sentido. Dad, this is insane. I don't need a wife. I don't even want one. I can't. Enough, Adrian. Please, just trust me on this. Wala kang kailangang gawin. Let Amara handle everything. At least, meet the person she finds for you. If you don't like her, then we'll stop. That's all I'm asking. Tumahimik si Adrian. Halatang nilalabanan ng bugso ng kanyang damdamin. Alam niya kasing kapag nagdesisyon na ang kanyang ama, ay mahirap na itong baguhin. Fine, I'll meet her. But don't expect me to agree to anything beyond that. Ngumiti si Don Rafael. Bakas ang relief sa kanyang muka. That's all I need, anak. Thank you. Pagkatapos ng usapan, iniwan ni Don Rafael ang anak sa kwarto nito, habang si Adrian naman ay nanatiling tahimik na tila iniisip ang mangyayari. Sa kabilang banda naman, sa isang cafe sa Makati, nakaupo ang magkaibigang sina Jess at Kyla. Tahimik na hinihintay ang pagdating ni Amara Villafuerte. Sa harap nila nakalapag ang kape ni Jess na halos hindi niya nalalagok dahil sa kaba. Kyla, sigurado ka ba rito?
Tanong ni Jessie habang kinakalikot ang kaning kutsarita. Parang ang labo naman yata ng trabahong to eh. Ang sabi mo hiring, pero bakit ang daming tanong? Relax ka lang, Jess. Malaki ang sahod, kaya worth it subukan. Malay mo, ito na palang break na hinahanap mo, di ba? Ay, I don't know, Kyla. Kung legit to, bakit kailangan pang sabihin na virgin daw dapat? Halos pabulong ang pagkakasabi niya ng huling salita dahil sa kahihiyan. Basta, trust me, okay? Kilala ko si Miss Amara. Well, sort of. Nakita kong portfolio niya online. She's not just any matchmaker. She's the best. Kung siyang nagsabi, it must be legit. Bago pa man makapagsalita si Jessie, bumukas ang pintuan ng cafe at pumasok si Amara Villafuerte. Isang babaeng nasa late 30s at naka-business suit. Good afternoon, ladies. I'm Amara Villafuerte. Kyla, I assume you're the one who reached out to me? Yes, Ma'am Amara. And this is my best friend, Jessie. I told her about your post po. And I think she's perfect for what you're looking for. Hi po. Mahinang bati ni Jessie sa babae. Tinitigan ni Amara si Jessie at tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. You're beautiful. Simple, elegant, and natural. Exactly the kind of woman I'm looking for. Thank you. I understand na medyo vague ang details ng post ko. Pero hayaan mong ipaliwanag ko. This isn't just a job. This is about challenging someone's life. And maybe, even yours. Napatingin si Jessie kay Kyla nang umiti lamang sa kanya na para bang sinasabing I told you so. Miss Jessie, sabi ni Amara habang inilalabas ang isang folder mula sa kaning bag. The client I'm working with is a man who has faced many challenges in life. He's in a situation where he needs someone strong, compassionate, and trustworthy. Hindi ito ordinaryong trabaho. This is a marriage contract. Ano? Halos sabay na sagot ni Jessie at Kyla. The man's father wants him to find someone he can spend the rest of his life with. A partner. Someone who can bring light into his world. And based on what Kyla told me, I think you're a great fit for this role, Jessie. Napailing si Jessie. Tila ba hindi makapaniwala sa narinig. Pero hindi ko siya kilala. Paano ako papasok sa ganitong arrangement? I understand your hesitation, but this is not a blind leap. Everything will be laid out clearly, including your rights and boundaries. You'll also be compensated generously for your time and effort. All I'm asking is that you meet him. After that, it's entirely up to you. Napatingin naman si Jessie kay Kyla habang nanginginig ng kaning dalawang kamay. Kyla, parang hindi ko yata kayang gawin to. Jess, makinig ka ha? Oo, nakakabigla. Pero you've been struggling for years to find a stable job. Maybe this is your chance. Kahit i-consider mo na lang muna. Wala namang mawawala eh. Tahimik lamang si Jessie nakatingin sa folder na iniabot ni Amara. Sa loob nito ay may larawan ng isang lalaking nakatalikod at ang detalye ng contract. This isn't just about money, Jessie. This is about giving hope to someone who's lose it and maybe finding your own purpose in the process. Saad ni Amara. Pagkatapos ng kanilang meeting kay Amara, umuwi si Jessie sa kanilang maliit na apartment. Tahimik siyang nakaupo sa sofa habang nakapatong sa kanyang kandungan ang folder na binigay ni Amara. So, ano Jess? Ay, sasabihin ko sa'yo ha. Parang destiny na to. Ang laki ng sahod. Tapos mukhang hindi naman masamang tao yung client, diba? Napabuntong hininga si Jessie. Halatang nag-aalangan pa rin. Kyla, this is insane. Hindi to normal. Paano ako papasok sa isang kasunduan na magpakasal sa taong hindi ko man nang kilala? Bakit hindi mo muna kilalanin? Wala namang mawawala kung papayag kang ma-meet siya. Malay mo, diba?
Mabait pala. Pero bakit ako? Bakit hindi na lang siya maghanap ng girlfriend o asawa sa normal na paraan? Girl, sinabi na si Miss Amara, di ba? Special case daw yung guy. Baka may dahilan kung bakit hindi niya magawa yun ng mag-isa. Tsaka, hello? Sa laki ba naman ang ibabayad sa'yo? Parang jackpot na yan, Jess. Pero paano kung hindi ko kayanin? What if I'm not enough for what they need? Biglang lumambot ang ekspresyon ni Kyla at naupo sa kanyang tabi. Jess, ikaw pa ba? You've been through so much. Ang dami mo nang nalagpasan. Kung merong makakapagbigay ng liwanag sa buhay ng isang taong nawalan ng pag-asa, ikaw na yun. Okay, fine. I'll meet him. Pero Kyla, pag nagkamali to, ikaw talagang pagbabayarin ko. Napatawa si Kyla. Promise, ako ang sasalo ng lahat. Basta go lang, Jess. Kaya mo yan. Tsaka ako naman sanang OG na sasabak dyan Kaso hindi na birhin ng lola mo, kaya auto-pass na. Perfect yun sa'yo, kasi never been touched and never been kissed ka naman, di ba? Natatawang wika ni Kyla na siyang nagpanguwi na lamang sa kaibigan. Pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-iisip, napagpasya na rin ni Jessie tanggapin ang alok ni Miss Amara. Maaga siyang nagising kinabukasan, ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Habang nakaupo siya sa sofa, biglang lumapit si Kyla. Hawak ang cellphone at excited na ngumiti. Jess, tinawagan ko na si Miss Amara at sinabi kong pumapahayag ka na. Masiglang sabi ni Kyla. Ang bilis ng sagot niya. Susunduin ka raw mamaya. Ha? Bakit ang bilis naman? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Parang hindi pa ako ready. Girl, relax. Isipin mo na lang na parang job interview to. First impressions matter. Kaya mag-ayos ka na. Hindi nagtagal, may narinig silang busina sa labas ng apartment. Sumilip si Kyla sa bintana at halos mapasigaw siya sa excitement. Jess! Oh my gosh! Ang ganda ng sasakyan! Mukhang sobrang yaman talaga ng mga De La Vega. Dahan-dahang lumapit si Jessie sa pintuan at nang buksan niya to, bumungad sa kanyang isang slick, mamahaling itim na kotse. Bumaba mula rito si Miss Amara, nakasuot ng eleganteng cream-colored na damit na may hawak na isang clipboard. Good morning, Jessie. Handa ka na ba? Dadali na kita sa bahay ng mga De La Vega para makilala mo na si Adrian. Halos hindi makapagsalita si Jessie, ngunit napilitan siyang tumango. Opo. Pero sigurado po ba kayo na eto na po talaga yon? Ngumiti si Amara. Yes, Jessie. Everything is prepared. Don't worry. Hindi ka naman pipilitin sa kahit na ano. Gusto ko lang makita niyong isa't isa. Let's take this step by step, okay? Habang naglalakad si Jessie patungo sa sasakyan, nakatingin lamang si Kyla mula sa pintuan. Tila isang stage mom na proud na proud. Jess, good luck! Text me kapag may balita na, ha? Sumakay si Jessie ng sasakyan at napansin agad ang malambot na upuan at ang mabangong amoy sa loob. Habang umaandar ang kotse, tahimik siyang nakatingin sa bintana. Iniisip ang mga posibleng mangyari sa bahay ng mga De La Vega. Jessie, I know this might feel overwhelming, but I assure you, Adrian is a good man. He just needs someone who understands him. Hindi alam ni Jessie kung paano sasagutin yun, kaya tumango na lamang siya. I'm not sure kung tama tong ginagawa ko. Parang ang bilis ng lahat. It's natural to feel that way. But trust me, once you meet Adrian, everything will make sense. Just be yourself. Pagkatapos ng halos 30 minutong biyahe, dumating sila sa isang malaking gate na may emblem na De La Vega sa gitna. Bumukas to ng kusa at tumambad sa kanilang isang napakalaking mansyon na tila ba kinuha mula sa isang pelikula. Pagbaba nila ng sasakyan, agad lumapit ang isang butler at pinuksan ang pinto para kay Jessie.
Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng lugar. Mga marble na hagdan, mamahaling chandelier at harding punong-puno ng mga bulaklak. Miss Jessie, welcome to the De La Vega residence. Si Adrian ay naghihintay sa sitting room. Handa ka na ba? Napatingin si Jessie kay Amara na halos hindi makahinga dahil sa kaba. Ngunit sa huli, tumango siya. Handa na po. Inihatid ni Amara si Jessie sa sitting room ng mansyon. Napansin agad ni Jessie ang marangyang dekorasyon ng kwarto. Mga mamahaling paintings na nakasabit sa pader, mga antigong muebles, at isang malaking bintana na may view ng malawak na hardin. Ngunit hindi ang ganda ng lugar ang nagbigay sa kanya ng kaba, kundi ang posibilidad ng pagkikita nilang dalawa ng binata. Jessie, sabi ni Amara na tumigil sa harap ng pinto. Adrian and his father, Don Rafael, are inside. Huwag kang kabahan, okay? Just be yourself. Tumango si Jessie kahit ramdam niyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hello, mga kakulay! May nangunguha po ng audio ngayon. Just to remind you, you're listening dito sa Kulay TV channel. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang pinto at tumambad sa kanya ang dalawang lalaking nakaupo sa magarang sofa. Una niyang napansin si Don Rafael, isang matikas na lalaki sa edad na humigit kumulang 50. Tila kapansin-pansin ang karisma nito kahit bakas na ang pagod sa kanyang mukha. Katabi naman niya si Adrian, nakasuot ang simpleng black polo shirt at jeans. Tahimik lamang to, nakaupo ng diretso at may bahagyang pagkiling ng ulo na parang nakikinig lamang sa tunog ng paligid. Nagulat si Jessie nang mapansin niyang hindi tumitingin si Adrian sa kanya kahit pumasok na siya. Sa halip, nanatili lamang nakatingin sa malayo ang binata at tila may kakaibang lungkot na bumabalot sa kanyang presensya. Good afternoon. Ikaw si Jessie, tama? Salamat naman na pagbigyan mo ang aming imbitasyon. Saad ni Don Rafael. Ngumiti si Jessie ng alanganin at bahagyang yumuko bilang respeto. Magandang hapon po, Don Rafael. Opo, ako po si Jessie. Napansin ni Jessie ang bahagyang umangat ang ulo ni Adrian. Ngunit hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Bulag siya. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Parang nabasa naman ng Don ang iniisip niya, kaya tumango to at seryosong nagsalita. Oo, Jessie. Bulag ang anak ko. 5 taon na rin mula nang mangyaring aksidente. Dad, hindi mo na kailangang ipaliwanag lahat. I'm sure Jessie can see it herself. Malamig na saad ni Adrian. Bahagyang nagulit si Jessie sa tono ng binata. Ngunit ngumiti pa rin siya. No, it's okay po. Tumayo si Don Rafael at lumapit kay Jessie. Huwag kang mag-alala, Jessie. Adrian might seem cold at first, pero mabait siyang tao. Kailangan lamang niya ng taong magpapaintindi sa kanya na hindi pa tapos ang mundo. Habang nagsasalita ang Don, nanatiling tahimik si Adrian. Parang walang pakialam sa pinag-uusapan. Tumango lamang si Jessie habang pilit inaalis ang kaba sa kanyang dibdib. Adrian, sabi ni Don Rafael na lumingon sa kanyang anak. This is Jessie. She's here to meet you. Bahagyang humarap si Adrian kahit hindi direktang nakatingin kay Jessie. Nice to meet you. Ngumiti si Jessie kahit hindi sigurado kung nakita yun ni Adrian. Nice to meet you too. Tumayo si Don Rafael at tinapik sa balikat si Jessie. Iiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng mas maayos. Amara, samahan mo ko sa study. Tumango si Amara at sumunod kay Don Rafael palabas ng kwarto. Iniwan sina Jessie at Adrian na magkasama sa tahimik na silid. Saglit na walang nagsalita sa kanilang dalawa. Si Jessie nakatayo pa rin. Iniisip kung paano sisimulan ng usapan. Si Adrian naman ay tila kalmado ngunit may distansya. Hawak ang isang cane na nakapatong sa kanyang lap. You can sit, you know. Hindi kita makakagat.
'Cause I can see you. Bahagyang natawa si Jessie sa biro ng binata, kahit hindi niya inaasahan yon. Umupo siya sa upuang malapit kay Adrian. Pasensya na, medyo kabado lang. Most people are. Pero sanay na ako. Adrian, gaano katagal na po kayong, Bulag? Nasabi na ni Dad kanina yun, di ba? 5 taon na. pasensya na po. Hindi ko kasi alam kung paano sisimulan to eh. Hindi ko kasi talaga alam kung anong aasahan ko sa meeting na to. Ngumiti si Adrian, ngunit may bahagyang pait sa kanyang ekspresyon. Well, welcome to my world. Wala rin naman akong inaasahan eh. Tumahimik muna si Jessie habang iniisip ang susunod niyang sasabihin. Ngunit hindi niya kailanman insahan ang tanong na bibitawan ni Adrian. So, Jessie, why did you agree to this arrangement? Alam mo namang mawawala ang freedom mo kapag naikasal na tayong dalawa, right? Pagbasag ni Adrian sa katahimikan, napatigil si Jessie. Alam niyang darating ang tanong na yon, pero hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Pinagmasdan niya si Adrian at ang kanyang seryosong ekspresyon kahit hindi ito direktang tumitingin sa kanya. Honestly, kailangan ko ng pera. Alam kong hindi magandang pakinggan, pero yun ang totoo. Mahirap ang buhay, Adrian. Gusto kong makatulong sa pamilya ko. So basically, you're doing this for survival? Partly yes, pero hindi lang yun. Naiintindihan ko na mahirap din para sa iyong sitwasyong to. I can see it in you. And maybe, just maybe, I can help. Hindi ko man alam kung paano pero gusto kong subukan. Natahimik si Adrian sa sagot ni Jessie. Para bang may naantig sa kanya kahit hindi niya ito pinapakita ng lubos. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga siya at muling nagsalita. You still have time to back out. Miss Amara probably didn't tell you everything. You don't have to do this just because you feel obligated or desperate. Napatingin si Jessie kay Adrian, halatang nagulat. Hindi niya inaakala nga magiging ganun kadirekta ang binata. I know, pero hindi ko gagawin to kung hindi ko kayang panindigan. Alam kong malaking responsibilidad to. Alam kong hindi magiging madali. Pero hindi rin naman madali ang buhay ko bago pa nito. At least sa pagkakataong to, alam kong may posibilidad akong makagawa ng mas makabuluhang bagay. Tila napaisip si Adrian sa sinabi niya. You're brave. But bravery isn't enough. Being with me means a lifetime of challenges. I don't want you to feel trapped. Ngumiti si Jessie kahit alam niyang hindi yun makikita ni Adrian. Adrian, hindi ko pa alam kung anong magiging kahihinat na nito. Pero ang sigurado ako, gusto kong subukan. And I don't see this as a trap. Maybe it's an opportunity for both of us. Sa unang pagkakataon, bahagyang ngumiti si Adrian kahit may halong lungkot. You sound so sure. Sana ganyan din ako. But I've lost that kind of hope a long time ago. Napuno ng katahimikan ng silid matapos ang huling sinabi ni Adrian. Ramdam ni Jessie ang bigat ng emosyon ng binata. At sa sandaling yun, napatunayan niyang tamang hinala niya. May mas malalim na sugat si Adrian kaysa sa kanyang pagiging bulag. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Jessie, huminga ng malalim at ngumiti. Maybe that's why I'm here. Para maibalik ang nawala mong pag-asa. Natigilan si Adrian sa kanyang sinabi. You need money, right? Paano kung sabihin ko sa'yo nga, kaya kong triplehin o kahit i-times 5 ang offer ni Dad sa'yo para lang mag-back out ka? Natigilan si Jessie sa narinig. Tila hindi makapaniwala sa sinabing yun ng binata. I'm just saving your life with me. Patuloy ni Adrian habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kin na nasa kanyang kandungan. Kasi sa oras na pumasok ka na sa buhay ko, I'll make sure you'll regret it. Napakagatlabi si Jessie habang iniisip ang isasagot.
Ramdam niya ang bigat ng sinabi ni Adrian, ngunit hindi niya gustong magpatalo sa gantong usapan. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi ko tinagap ang alok ng daddy mo para lamang sa pera. Oo, kailangan ko ng pera. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit nandito ako. Really? So, what is it then? Sympathy? Pity? Gusto mo lang bang subukan kung kaya mong baguhin ang buhay ng isang bulag na katulad ko? Napabuntong hininga si Jessie at tumingin kay Adrian kahit alam niyang hindi siya nito makikita. Hindi kita kinaaawaan, Adrian, at lalong hindi ito tungkol sa pagiging bulag mo. Gusto kong makilala ka. Gusto kong malaman kung sino ka sa kabila ng nakikita ng iba. You don't even know me. Exactly. At hindi ko rin naman malalaman kung patuloy kang magtatayo ng pader sa pagitan nating dalawa. Napuno ng katahimikan ng silid. Parang may tensyon sa hangin. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, si Adrian ay tila napatigil at napaisip. Jessie, hindi mo na iintindihan. Hindi lang ang pagiging bulag ang problema ko. Hindi lang ikaw masisira kapag pumasok ka pa sa buhay ko. Ako mismo ang sisira sa'yo. Then let me decide. Hindi ko alam mga pinagdadaanan mo. Pero hindi rin kita hahatulan dahil sa takot mong saktan ako. Adrian, baka kailangan mo lang ng taong magpaparamdam na hindi pa tapos ang lahat. Tumahimik si Adrian. Halatang hindi niya alam kung paano sasagutin si Jessie. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pumukas ang pinto at muling pumasok si Don Rafael at Amara. Kamusta ang usapan? Tanong ng Don habang nakangiti, ngunit halatang nagmamasid. Ngumiti si Jessie at tumingin kay Don Rafael. We're still figuring things out, pero okay naman po. Simula nang lumipat si Jessie sa mansyon ng mga De La Vega, hindi naging madali ang buhay niya. Gaya nga ng sinabi ni Adrian, sisiguraduhin niyang pagsisisihan nito ang desisyong manatili. Sa unang araw pa lang, ramdam na ni Jessie ang malamig na pangtanggap ni Adrian. Ayaw nitong kausapin siya ng diretsyo at sa tuwing susubukan niyang tumulong, sinasabotahin nito ang kanyang mga ginagawa. Isang umaga habang naghahanda ng almusal si Jessie sa kusina, bigla siyang tinawag ni Adrian mula sa sala. Jessie! Malakas na sigaw nito. Nagmamadaling tumakbo si Jessie, dalang isang basong tubig. Anong kailangan mo, Adrian? Hindi man lamang siya nilingon ni Adrian. Nasa sofa ito, nakaupo ng maayos at hawak ang cane niya. Pwede mo bang patay ng music sa sound system? Nakakairita. Napatingin si Jessie sa direksyon ng sound system. Tahimik yun. Walang kahit anong tunog. Agad niyang naintindihan ng sinasadya ni Adrian na paglaruan siya. Adrian, wala namang naka-on. Oh really? Baka bingi ka lang. Gusto mo pa bang akong lumapit doon para patayin? Napabuntong hininga si Jessie at nilapitan ng sound system kahit alam niyang wala iyong tunog. Pinindot niya ang power button ng pabalik-balik saka tumingin kay Adrian. Ayan, patay na. Ngumiti si Adrian na halatang nasisihan si reaksyon ni Jessie. Good. Next time, maging alerto ka. Ayoko pa naman ng ingay dito. Ngunit hindi lamang yun ang pagpapahirap na ginagawa ni Adrian. Sa susunod na mga araw, sinadya nitong gawing mahirap para kay Jessie ang pakikitungo sa kanya. Ngunit kahit ganon, natiling matatag si Jessie. Hindi siya nagpatalo sa mga pasaring ni Adrian at kahit mahirap, naghanap siya ng paraan para mas makilala ang binata. Isang gabi habang nagdadala siya ng tsaa sa kwarto ni Adrian, nagkaroon sila ng seryosong pag-uusap. Jessie, bakit hindi ka pa umaalis? Alam mong ginagawa kong lahat ng to para mapagod ka. Hindi mo na kailangang tiisin to. Bumuntong hininga si Jessie at dahan-dahang inilapag ang tray ng tsaa sa lamesa. Adrian, akala mo ba madali lang sa akin ang lahat ng to? Hindi, pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Why? Bakit hindi mo na lamang ako iwan? Wala kang mapapala sa akin.
Kasi hindi ako quitter, Adrian. Alam kong may mabuti kang puso, kahit pilit mong tinatago. Alam kong hindi ka masama, at hindi rin ako aalis hanggat hindi ko napapatunayan yun sa'yo. Natigilan si Adrian. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa loob-loob niya, may bahagi ng kanyang pusong tila na antig sa mga salita ni Jessie. Ngunit sa halip na magpakita ng emosyon, tumalikod siya at tumitig sa kawalan. Good luck. Kailangan mo yan. Salamat sa advice, pero mas kailangan mo yan. Nakangiting saad nito saka lumabas ng silid ng binata. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin tumitigil si Adrian sa pagpapahirap kay Jessie. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Jessie maalaga at matyaga sa kanya. Kahit na pinagtitripan siya ng binata, sinigurado niyang hindi nito mararamdaman ang kahit anong galit o inis mula sa kanya. Isang gabi habang nakaupo si Adrian sa veranda ng mansyon, nilapitan siya ni Jessie na may dalang tasa ng mainit na tsokolate. Adrian, malumanay niyang sabi habang inilalapag ang tasa sa mesa sa tabi nito. Mainit na tsokolate para sa'yo. Alam kong mahangin sa labas. Hindi ko kailangan ng tsokolate. Maiklit malamig na sagot ni Adrian. Ngunit sa halip na magreklamo, ngumiti lamang si Jessie. Hindi naman masama kung susubukan mo, di ba? Malay mo, magustuhan mo. Narinig ni Adrian ang bahagyang kalansing ng kutsarita sa tasa. At kahit hindi niya aminin, na-appreciate niya ang simpleng pag-aalaga ni Jessie. Nang maglaon, nagtanong si Adrian. Bakit ka pa rin ba nandito, Jessie? Hindi pa ba sapat ang mga ginagawa ko para mapagod ka at sumuko? Alam kong galit ka sa mundo, Adrian. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan mo galit sa lahat ng taong gustong tumulong sa'yo. Jessie, hindi mo ba naiisip na baka hindi worth it ang ginagawa mo? Hindi ko na nakikita ang halaga ko. Kaya bakit mo pa sinusubukang itama ang buhay ko? Dahan-dahang naupo si Jessie sa kaning tabi at nagsalita. Kasi alam kong hindi pa tapos ang kwento mo, Adrian. Hindi mo man nakikita ang sarili mo pero nararamdaman kong may mabuti kang puso. Baka nga natatakpan lang ng galit at sakit. Pero nandun pa rin yun. Natahimik si Adrian habang pinapakinggan ang mga salita ni Jessie. You don't get it, do you? Simula nang mawala si Mommy, nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Nabulag ako at nawalan ng lakas na mamahal sa kumpanya. Kaya nga imbis na nagpapahinga na si Dad ngayon, siyang pumalit sa akin. I feel useless. Hinawakan naman ni Jessie ang kamay ng binata. Alam mo, Adrian, hindi lang naman ikaw nawalan pati din ang dad mo, si Don Rafael. Nawalan din siya ng asawa at katuwang sa buhay. Akala mo lang siguro malakas siya, na nakasapota siya sa'yo. Pero hindi mo alam, sa tuwing siya lang mag-isa, umiiyak yun. Nung isang gabi nga, nakita ko siya sa hardin na binabanggit ang pangalan ng mommy mo. Humihikbi siya. Gusto niya nang sumuko dahil walang araw na hindi niya namimiss ang mommy mo. Pero ginawa ba niya? Sumuko ba siya? Hindi, di ba? Kasi nandito ka pa Kaya sana ganun ka rin sa kanya. Mahal na mahal ka ng daddy mo. At alam kong mahal mo rin siya. Pero sana maunawaan mo din na binigyan ka pa ng pangalawang buhay para may pagpatuloy mo ang buhay mo. Hindi para sukuan to. Huwag mong gawing dahilan ng sakit mo para sumuko. Ang buhay mo'y mahalaga, Adrian. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Si Don Rafael, ako, at ang lahat ng taong umaasang makikita pa nilang maging masaya ka. Doon na nga hindi napigilan ni Adrian ang pagdaloy ng masaganang luha sa kanyang mga mata. Niyakap naman agad ni Jessie ang binata. It's okay. Ilabas mo lang lahat ng gusto mong ilabas ngayong gabi. Nandito ako, handang makinig sa'yo. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan niyang naramdaman na nagiging kalmado ang pakiramdam niya. Pinunasan ni Jessie ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Nang mahimasmasan si Adrian, dahan-dahan niyang kinapa ang mukha ni Jessie na para bang ini-imagine niya
kung anong itsura nito. I wonder if you're really beautiful. I mean, I feel it. But I wish I could see you. Ngunit hindi nagsalita si Jessie. Bagkus, pinili niyang magbigay ng tahimik na suporta na parang binibigyan siya ng espasyo upang pagnilayan ang mga sinabi. Your voice, it sounds comforting. Your touch, it feels like safety. Naramdaman ni Jessie ang init ng mga salita ni Adrian at dahan-dahan siyang humarap sa kanya. Adrian, ang kagandahan ay hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman din. I know, at ramdam ko ang pareho. Jessie, magiging kalabisan ba kung hihilingin kong malikan ka? Napalunok ang dalaga sa kaning narinig. Kung nakikita lamang ni Adrian kung gaano siya kapula ng mga sandaling yun, ay tiyak niyang matatawa to sa kanya. Can I kiss you? Saad pang muli ni Adrian na mas lalong nagpabilis ng kabog ng kaning dibdib. Hindi ko alam kung paano humalik. I'll teach you. Kasunod nga niyon ay ang dahan-dahang paglapat ng kanilang mga labi. Nung una ay banayad lamang yun hanggang sa naglaon ay naging mapusok na yon at halos nagsasalo na sila ng iisang hininga. Tumayo si Adrian at binuhat ang dalaga pahiga sa kaning kama habang hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang mga labi sa isa't isa. Ramdam din ni Jessie ang tumitigas sa alaga ni Adrian sa ilalim ng pantalon nito na tila ba gustong-gusto nang makawala. Alam niya kung saan patungo ang lahat ng yon at hindi niya maintindihan kung bakit imbis na pigilan ng binata ay tila wala siyang lakas para gawin yon. Adrian, Bulag man ako, but I can give you the best performance every girl is dreaming of. saad ni Adrian na noy isa-isa ng tinatanggal ang kaning suot. Mabilis namang naupo sa kama si Jessie at hinawakan ng kamay ni Adrian na tila ba pinipigilan ng binata sa ginagawa. You don't want it? No, gusto kong akong gumawa niyan. Ako ang magtatanggal ng suot mo. Gusto kong makitang mabuti ang iba't ibang parte ng katawan ko para hindi ko makalimutan. Doon na nabigla si Adrian pero nagpaubaya rin. Go on. Gawin mo ang lahat ng gusto mo sa... Hindi na nagawang makapagsalita ni Adrian nang pagtanggal ni Jessie sa kanyang pantalon at makawakan nito ang kanyang galit na alaga ay agad nang sinimulang paglaruan. Berhin pa siya't walang karanasan pero dahil sa impluwensya ng kaibigan niyang si Kyla ay hindi na inosente ang kanyang mga mata pagdating dito. Kaya kahit berhen ay alam niya ang gagawin maliban lamang sa paghalik. My turn. Saad ni Adrian na pinahigang muli si Jessie sa kama at dahan-dahang tinanggal ang kanyang suot. Isa-isang nilakbay at pinaglaruan ni Adrian ang iba't ibang parte ng katawan ng dalaga dahilan para mahinang napapahalinghing si Jessie. Nang magsawa, pumaibabaw na siya sa dalaga at inumpisahan niyang paglabas-masok sa pagkababae nito. Adrian, dahan-dahan. Nauutal at nahihirapan niyang wika na sa kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman. Yes, sweetie. I'll be gentle. At masakit talaga to. Pero sa susunod na rounds, sorry. Pero hindi na ako magdadahan-dahan. Napalunok naman si Jessie sa narinig. Susunod? Masusundan pa to ngayong gabi? Yup. I told you to quit, right? Pero pumasok ka pa rin sa buhay ko. Kaya dapat ngayon pa lang, masanay ka ng araw-araw. Aabot tayo ng 4 to 6 rounds. Ano? Adrian, hindi kaya... Hindi na nga nakapagsalita si Jessie nang binilisan na ni Adrian ang ginagawa sa ibabaw niya. Pareho silang pagod ng gabing yun dahil umabot sila ng 4 na rounds bago nagpas siyang magpahinga. Ramdam naman ni Jessie na parang may apoy sa kaning tatsay na sa init na kaning nararamdaman. Pero kahit ganun pa man, ay hindi niya pinagsisisihan na isinuko niyang sarili kay Adrian. Kinabukasan nagising si Jessie ng maaga. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit,
ramdam niyang may konting awkwardness sa pagitan nilang dalawa ni Adrian. Lalo na pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Pero pinili niya pa rin kausapin to para makapagpaalam saglit. Adrian, uuwi na muna ako sa apartment ko ha. Kailangan ko rin kasing bisitahin si Kyla. Gusto ko rin makapag-usap kami tungkol sa ilang bagay. Jessie, babalik ka pa ba? Ngumiti naman ang dalaga at hinalikan sa labi si Adrian. Yes, babalik ako Adrian. Huwag kang mag-alala. Are you sure? Oo, sigurado ako. I'll be back. What made you think na hindi na kita babalikan na, Ber? Nakangising saad niya habang tinitingnan ng binata na halatang nag-aalala. Bumuntong hininga si Adrian at ngumiti ng may halong lungkot. Baka kasi after nang nangyari sa ating dalawa kagabi, na-realize mo na I'm not worth it. Na wala kang ang mapapala sa akin dahil bulag ako. Naramdaman ni Jessie ang bigat ng mga salitang yun. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Adrian at unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. Bakit mo ba naisip ng halaga mo'y batay lamang sa mga pisikal na bagay? Bulag ka nga. Pero may isang bagay na higit pa sa anumang nakikita ng mga mata. You have a good heart. May malasakit ka. May pangarap. May passion ka na hindi ko pa nakikita sa ibang tao. Isa pa, hindi ko rin kailanman iniisip na bulag ka. Hindi ko iniisip na hadlang. Kasi ang nakikita ko sa'yo, hindi yung nakikita ng mga mata ko, kundi yung nakikita ng puso ko. Dahan-dahan namang napangiti si Adrian. Thank you, Jessie. I think I needed to hear that. Pag-alis si Jessie sa mansyon ng mga De La Vega, sumakay siya ng sasakyan at nagpunta sa apartment nila Kyla. Hindi niya alam kung anong mga nararamdaman. May halong saya, pagkalito, at ilang mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Ang tanging alam niya lang, kailangan niyang makipag-usap kay Kyla. Pagpasok sa apartment, nadat niya na itong nanunood ng TV. Ngunit agad tumayo nang makita siya. Jessie! Sigaw ni Kyla sabay takbo papunta sa kanya. Nandyan ka na pala! Ang tagal mo! Anong nangyari? How's everything? Hindi pa rin mapigilan ni Jessie ang pagbuntong hininga. Kyla, may nangyari sa aming dalawa ni Adrian. Wait. Are you telling me na you and Adrian, you know? Pinigilan ng kaibigan ng sariling hindi magsimula ng isang malakas na tili. Si Jessie naman kahit medyo nahihiya ay tumango ng mahina. Oo, Kyla. We kissed last night at ginawa din namin ng bagay na yun sa kama. And it felt real. It felt different. I can't believe it. Alam mo bang ang say-say ako para sa'yo? Pati ako kinikilig for you eh. So, what's next? Does this mean na you two are official now? I don't know, Kyla. Parang medyo complicated pa. Hindi pa kami sigurado kung anong nangyayari. But one thing's for sure. Hindi ko siya kayang iwan. And he doesn't want me to leave either. Oh my God. Ang saya ko para sa'yo, Jessie. Finally, nabiyak na ngang mahiwagang pakwan. So, kamusta? Malaki ba? Magbagsik bang Aray! Grabe ka ha. Kababalik mo lang dito tas nananakit ka na agad. Ikaw naman kasi, yung bunganga mo. Well, malaki at mabagsik. Pak! King Cobra palang alaga ni Adrian de la Vega eh. Mukhang seryosohan na yan ha? Kasi nagkatikiman na. Yeah, but I don't know. Ang dami ko pang iniisip. Jessie, you don't have to be perfect. Hindi mo kailangang buo agad ang lahat, no? If you care about Adrian, then that's enough. Magtulungan kayo. Kung ikaw magbibigay ng liwanag sa kanya, tutulungan ka rin niyang makita ang mga bagay na hindi mo nakikita. You two can work things out. I know it. Nagpatuloy sila ni Kyla sa kanilang kwentuhan. Habang ang oras ay mabilis na lumipas. Palibhasa maraming bagay ang bumabagawag sa isip ni Jessie. Ngunit sa presensya ni Kyla, medyo naalis ang ilang kabigatan sa kanyang puso.
Ang mga tawat kwentuhan lang dalawa ay parang pinakapayapan lang sandali sa lahat ng kaguluhan. Habang abala sila, biglang tumunog ang cellphone ni Jessie. Napansin niyang tumatawag si Don Rafael, kaya agad niyang sinagot yun. Hello? Don Rafael? Jessie, nasan ka? Umuwi ka na. Nagwawala si Adrian. Hindi ko na siya kayang kontrolin mag-isa. Wait, Don Rafael. Bakit? Anong nangyari kay Adrian? Bakit siya nagwawala? Kanina pa siya nagsisigaw, Jessie. Ayaw niyang makinig. Please come home. Nagmadali si Jessie magsuot ng sapatos at kumuha ng jacket. Naramdaman niyang tumaas ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi lamang dahil sa tawag ni Don Rafael, kundi pati na rin sa nararamdamang pag-aalala kay Adrian. Hindi siya sigurado kung anong nangyari, pero sigurado siyang kailangan siya ni Adrian ngayon. Jess, ano daw nangyari? Ewan, nagwawala daw si Adrian . Kailangan ko nang umalis, Kyla. Text na lang kita, okay? Nagmadali na ngang sumakay si Jessie ng sasakyan ng mga De La Vega at nagpahatid na pauwi sa mansyon. Pagdating niya sa mansyon ng mga De La Vega, agad siyang pumasok at nakita niya si Don Rafael na abala sa pagpapakalma kay Adrian. Don Rafael, Adrian, please calm down. Nandito na ako. Umalis ka na! Sigaw ni Adrian sa kanya. Nagulat si Jessie sa mga salitang yun. Kanina lamang ay magaan pa ang kanilang usapan. Ngunit ngayon ay tinataboy na naman siya nito. Adrian, ano ba yung sinasabi mo? Iya, nung umalis ka kasi kanina, sakto rin nagbasama si Adrian sa doktor. To check on his condition, naluwiling na siyang magpa-opera. Kaya lang ang sabi ng doktor, malabo na raw makakita si Adrian. That's why he's upset. Tiningnan ni Jessie si Adrian na patuloy na umiiyak sa sahig. Ang mga kamay niya nakatukod sa kaning muka. Doon siya nakaramdam ng matinding awa. Adrian, umalis ka na. Leave me. Wala akong kuwantang lalaki. Muling dumapo sa puso ni Jessie ang mga salitang yun. At ang bigat na nararamdaman niya ay tumindi pa. Pero hindi siya umatras. Hindi siya bibitaw. Lumuhod siya sa harap ni Adrian at dahan-dahang iniangat ang mukha niya gamit ang kanyang mga kamay. Adrian, please listen to me. Hindi mo dapat iparamdam sa sarili mong walang kwenta ka. Hindi yun totoo, okay? Hindi ko kayang makita kang nagdurusa ng ganito. I don't know what to do anymore. I'm scared. I'm scared na baka iwanan mo ako dahil magiging pasanin mo ako habang buhay. Nagbagong isip ko dahil sa'yo, Jessie. Wala akong ibang gusto kundi makita ang bride ko sa araw ng kasal nating dalawa. Pero hindi ko na magagawa yun. Napaluha si Jessie sa mga salitang yun. Adrian, hindi ko gagawin yan. Hindi kita iiwan. Hindi mo kailangang mag-alala na magiging pasanin kita. Ikaw ang mahal ko at hindi ko ikukonsidera ang lahat ng yun. Hindi mo ba alam? Wala akong pakialam sa kung anong mangyayari sa atin. Ang basta't magkasama tayong dalawa. I don't deserve you, Jessie. I'm not the man I wanted to be for you. Adrian, you're everything I need. Sagot ni Jessie habang unti-unting pinapawi ang luha ni Adrian gamit ang kanyang mga palad. Hindi ko kailangan ng perpektong lalaki. Ang kailangan ko lang ikaw. Ang Adrian alam ko na kahit may mga pagsubok hindi sumusuko. Bumangon si Jessie at tumayo sa harapan ni Adrian. Hawak ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi mo makita, Adrian. Pero nararamdaman ko kung gaano kabigat ang mga nararamdaman mo ngayon. Pero hindi ito nangungulog ang mag-iisa ka. You'll never be alone dahil kasama mo ako. Ang daddy mo. Kasi kung tatanggapin mo ako'y magiging kasama mo sa bawat hakbang. Hindi mo kailangang magdala ng bigat mag-isa. I love you so much, Jessie. I love you too so much. Huwag mo nang isipin yun, okay? I won't leave you. Hindi ko iiwanan ang laban na to. Naramdaman ni Adrian ang mga salitang yun na parang isang mainit na yakap sa kanyang puso. Ang mga pagdududa, ang mga takot na umaabot sa kanyang kaluluwa ay unti-unting nawawala sa pag-aaruga ni Jessie.
Siyang naging liwanag sa madilim na mundo ni Adrian. At habang magkayakap sila, pakiramdam niya ay kahit anong mangyari, hindi na siya mag-iisa. I don't deserve you, Jessie. You've given me so much love. Yet, I feel like I don't deserve it. Adrian, hindi mo kailangang maging perfect. Wala akong ibang hinahanap kundi ikaw. Ang tunay na ikaw. I promise you, we'll get through this together. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, niyakap ni Jessie ng mas mahigpit si Adrian at naramdaman niyang tumigil ng pag-iyak nito. Huwag mong hayaang ang takot at mga sakit na nararamdaman mo ang magdikta sa buhay mo, Adrian. You are strong, and I know that together we'll face anything. Thank you, Jessie. I don't know what I would done without you. Huwag mo nang isipin yun. We'll face everything together step by step. Nang kumalma na nga ng tuluyan si Adrian, ay doon na kinausap ang doon ng masinsinan si Jessie. Jessie, salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Adrian. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan kung hindi ka nandyan sa tabi niya. Walang anuman po yun, Don Rafael. I'm just doing what anyone who loves him would do. Hindi po ako aalis hanggat hindi siya okay. Alam ko yun. At masaya akong nandyan ka. Pero may mga plano akong gawin na hindi ko pa nasasabi kay Adrian. Gusto ko siyang dalhin sa ibang bansa para magpa-opera. Alam kong matatagalan. Pero sigurado akong dun siya magkakaroon ng pagkakataon para gumaling. Nagulat man si Jessie sa narinig, pero agad din siyang napangiti dahil alam niyang para din naman yun kay Adrian. I understand, Don Rafael. Kung yun pong makakatulong sa kanya at kung willing po siyang dumaan sa lahat ng hirap na yun, I'll be here waiting. I will wait for him, no matter how long it takes. Jessie, I can't thank you enough. Alam ko na mahirap ang magiging proseso ng pag-opera at mahirap maghintay. Pero ang saya ko na may isang taong tulad mo na handang magsakripisyo para sa kanya. Hindi ko po siya iiwan, Don Rafael. I won't give up on him. Alam ko kung gaano siya kahalaga sa inyo at kung gaano kahalaga siya sa akin. Pinisil lang doon ang kamay ni Jessie, tanda ng pasasalamat at pagtanggap sa mga salitang binitawan nito. I'm glad you're here. Adrian is so lucky to have you. Sigurado akong magkakaroon siya ng lakas mula sa iyo. Habang nag-uusap sila, si Jessie muling nakaramdam ng panibagong lakas. Alam niyang mahirap ang tatahakan nilang lahat, ngunit sa huli, alam niyang iyon ang tamang gawin. Ang araw ng pag-alis nila ni Adrian ay dumating na. Hinatid pa ni Jessie ang donut si Adrian sa airport dahil gusto niyang masalayan ang mukha ng lalaking mahal niya sa mga oras na yon. Naiiyak man pero pinili niyang ngumiti habang hawak-hawak ang kamay ni Adrian. Adrian, I'll be waiting for you. Hindi kita iiwan. Kahit gaano katagal ang pag-aantay ko'y ayos lang. Jessie, I don't know what to say. Pero I'm so thankful for you. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko kayang makitang malayo ka sa akin. Pero kailangan ko rin gawin to. Don't worry. This isn't goodbye. It's just see you later. He'll come back and I'll be waiting. Ang mga salitang yon ay nagbigay lakas kay Adrian. Kahit hindi man niya makitang mukha ni Jessie pero ramdam na ramdam niya ang lahat ng pagmamahal at suportang pinapadama nito sa kanya. When I come back, we'll be together, Jessie. We'll face everything together. And I'll make sure I'll be strong for you. I know you will, and I'll be here, ready to take in everything with you. Bago pa man tuluyang maghiwalay ang kanilang malandas, huling tinanaw ni Jessie si Adrian na papalayo, habang siya naman ay patuloy na nagpapatatag sa sarili. Sa nakalipas sa ilang buwan ay nakokontento na si Jessie na marinig ang boses ni Adrian. Hanggang sa 8 buwan ang lumipas, ay ganoon na lamang ang gulat niya nang pagdating niya sa apartment galing sa napasukan niyang trabaho, ay madami nagkalat na petals ng roses sa sahig. Kasabay niyon ang paglabas ng lalaking matagal niya nang gustong makita. Si Adrian. Ang paglabas ni Adrian mula sa dilim ng pintuan ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging realidad. Hindi nga ako nagkakamali. You're gorgeous. Saad ni Adrian.
Ang mga salitang yon ay tumagos kay Jessie. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha at sabay yakap ng sobrang higpit sa binata. Adrian, I missed you so much. I've waited for you. I'm home, Jessie. And I'm never leaving you again. Dahan-dahang tinanggap ni Jessie ang mga bulaklak mula kay Adrian. At naramdaman niyang ang mga buwan ng paghihintay at pangarap ay nagbunga ng isang masayang pagtatapos. Tinutok niyang mga mata kay Adrian at sa bawat salitang binitawan niya, naramdaman niyang buo na silang dalawa. Thank you for keeping your promise. I know you would come back. I waited for you. Nang makita ni Adrian ang mga luha sa mata ni Jessie, ay hindi na siya nakapagpigil. Hinawakan niyang mukha ni Jessie at dahan-dahang pinanasan ang mga luha mula sa mata nito. I'm sorry for all the time we spent apart. But now, I'm here. And nothing's going to tear us apart. I'll make it up to you, Jessie. You're now home, Adrian. And that's all that matters. Makalipas ang ilang buwan, ang pagmamahalin ni Jessie at Adrian ay mas lumalim pa. Bawat araw ay puno ng saya at pagtutulungan at ang mga pangarap nila nga magkasama ay unti-unting natutupad. Nagplano sila ng isang kasal na hindi malilimutan. Isang kasal na kakaiba at magniningning sa lahat ng aspeto. Pinili nilang magdaos ng kanilang wedding sa isang magara at engranding yacht sa gitna ng dagat upang maging simbolo ng kanilang bagong simula. Malaya, walang limitasyon at puno ng pag-ibig. Dumating ang araw ng kasal at ang yacht na puno ng mga ilaw, bulaklak at mga eleganteng dekorasyon ay nagbigay daan sa isang magarabong okasyon. Ang dagat ay kalmado at ang sikat ng araw ay kumikinang sa ibabaw ng tubig. Parang isang magic moment sa buhay nilang dalawa. Adrian, it's always been you. Walang ibang tao sa mundong makakatulad ng pagmamahal na pinadama mo sa akin. Pinili kita at pipiliin kita muli araw-araw. Jessie, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang lahat ng nagawa mo para sa akin. Pero gagawin ko ang lahat para maging worthy sa pagmamahal mo. Habang ang seremonya nagpapatuloy, ramdam ng bawat isang kabigatan at ang pagmamahal na umiiral sa pagitan ng dalawa. Lahat ng matay nakatingin sa kanila, ngunit sa mundo ni Adrian at Jessie, tanging sila lamang ang naroroon at ang kanilang pagmamahal ay nagsisilbing gabay sa kanilang bagong simula. Jessie, salamat sa paghihintay. Salamat sa pagpili sa akin. I promise you, I will always love you. This is just the beginning of our forever. At ako, Adrian, I will love you forever. Sagot ni Jessie habang niyakap siya ng mahigpit. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa hinaharap. Isang hinaharap na puno ng mga magagandang alaala, hindi lamang ng kasal, kundi ng isang buhay na magkasama nilang tatahakin. Ang kanilang pagmamahal ay isang biyaya at sa araw na yon, ang lahat ng mga pagsubok at kalungkutan ay napawi at nagbigay daan sa isang bagong simula. The end. Nagtapos na naman po ang panibagong kwentong pag-ibig ni Adrian at Jessie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kulay TV. Daghang salamat, Amping Pirmi. Okay mga kakulay, maraming salamat po for watching. Thank you to our narrator, Miss Regine. Also, thank you to my co-author, Miss Yen. Alright, shout out tayo. Shout out to Deodora or Dory Mihorada from Carmen, Bohol. Hello po, thank you so much. Shout out to Teresita Gutierrez for always watching here sa Kulay TV. Maraming salamat po. Also, shout out to Nilda Ridula. Hello po, thank you so much. Also, shout out to Evelyn Diaz. Hello po, thank you. And shout out to Jen. Hello po, maraming salamat.
And shout out to Maria Teresa Bitbit. Hello po. Thank you so much. Alright. This is Ethel McMenamin, Kulay TV creator / writer, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kaayong salamat. See you sa next story.